Nagpunta nga pala kami ng Baguio para doon mag-celebrate ng second birthday ni Kiana. Nag-commute na nga lang din kami dahil si Daddy, si Kiana at ako lang naman ang pumunta dito. Pagdating nga namin dito sa Baguio ay dumiretso muna kami dito sa SM dahil 2 PM pa naman yung check-in time namin sa hotel na nabook ko. Tuwang-tuwa na nga agad si Kiana pagpasok pa lang namin dito sa SM. Hindi nga halata na bumiyahe kami ng 6 hours. Dahil lunchtime na nga at nagutom na din naman kami ay kumain na muna kami dito sa Greenwich. Isa kasi sa request ni Kiana ay kumain daw kami ng pizza. Kaya naman pagdating ng order namin ay tinuro na niya agad sa daddy niya yung pizza at nagpapasubo na nga siya. Ang ganda nga kumain dito sa pwesto namin dahil bukod sa maganda na yung view ay nakaka-relax pa yung klima. Feel na feel mo talaga na wala ka sa Nueva Ecija. After kumain ay pumunta na nga din pala muna kami dito sa katedral dahil malapit lang din to sa SM at hindi pa naman oras ng check-in namin. Isa din kasi talaga to sa reason kung bakit gusto namin pumunta dito sa Baguio. Dito kasi namin hiniling si Kiana sa simbahan na to. Kaya naman gusto naming dalhin siya dito upang makapagpasalamat na din kami dahil binayayaan kami ng anak. Ang sarap nga din sa pakiramdam dahil nakabalik kami dito. After nga namin sa katedral ay dumiretso na din kami dito sa hotel namin. Dito nga pala ako nakapag-book sa 456 Hotel. Itong standard double room nga lang pala yung kinuha namin at nabook nga lang pala siya via Klook app. Worth it na nga din pala yung presyo niya sa halagang 2,141 pesos. Sakto nga lang din pala sa amin yung laki ng room nila at maganda din naman yung bathroom and CR nila. Ang importante lang din naman talaga sa amin ay may matulugan kami dahil hindi rin naman kami mag-i-stay ng matagal dito sa hotel dahil maglilibot lang din naman kami dito. Ang kagandahan nga din pala nito ay malapit to sa mga libutan. Nagpahinga nga lang pala kami sandali sa hotel namin at mga bandang 3 PM nga ito ay bumiyahe na din kami papunta sa Igorot Stone Kingdom. Sabi ko kasi kay daddy ay unahin na namin to dahil first time lang namin tong mapupuntahan. Dahil medyo matagal din yung naging biyahe ay nakatulog na nga si Kiana dahil sa bus pa yung huling tulog niya kanina kaya naman eto at bagsak nga ang batang makulit. Wala nga kaming choice ng daddy niya kundi tumingin-tingin na lang muna sa paligid habang natutulog si Kiana. Ayaw din kasi namin siyang gisingin dahil tsak mawawala din siya sa mood kapag hindi na kumpleto yung tulog niya. In-enjoy na nga lang namin ni daddy yung view habang hinihintay naming magising si Kiana. Buti na nga lang din at nakikisama yung panahon sa amin. Usually kasi 'di ba kapag hapon umuulan na pero nung nagpunta kami dito sa Baguio ay maganda nga ang panahon at hindi umuulan. Nag-video na nga lang din kami dito ni daddy habang natutulog si Kiana kasi wala naman din kaming choice kundi hintayin siyang magising. Pagkagising nga ni Kiana ay dinala na namin siya dito sa horse kasi gusto daw niyang sumakay dito. Tuwang-tuwa nga siya dyan habang nakasakay sila ng daddy niya at may pagpalakpak pa nga siya. Halos ayaw nga niyang bumaba dyan sa kabayo at ang sabi nga niya sa daddy niya ay iuwi na nga lang daw namin ito. After nga namin sa Igorot Stone Kingdom ay dumiretso naman kami dito sa SM. Naghanap nga pala kami dito ng toy na gusto ni Kiana, yung Coco Melon kaya lang out of stock na kaya eto at pinapili na lang namin siya ng ibang laruan. Itong isang bag nga ng cooking set yung napili niya. At dahil may sobra pa nga dun sa budget na dapat ay pambili niya ng Coco Melon ay pinapili pa namin siya ng isa pang laruan. Nag-ikot-ikot nga kami ulit at ang sumunod nga na napili niya ditong laruan ay yung tinuro ng daddy niya na may dog. Nakakatuwa na nga siyang papiliin ng laruan ngayon dahil alam na talaga niya yung gusto niya. Pinangalanan pa nga niyang Mokmok yung dog na yan kasi namimiss na daw niya yung Kuya Mikmik niya kasi hindi namin kasama dito sa Baguio. Pagbalik naman namin sa hotel ay nag-start naman na kaming mag-ayos ni daddy dito. June 13 pa lang itong unang araw namin na to sa Baguio at kinabukasan pa talaga yung birthday ni Kiana pero naisipan na namin na ngayon na kami dito mag-picture-picture at ngayon na din mag-blow ng cake si Kiana. Kinabukasan kasi ay uuwi na rin kami ng Nueva Ecija at wala na rin kaming time para gawin to kaya naman nag-advance na lang kami ni daddy dito. Sa Shopee ko nga lang pala in-order tong mga to at dinala na lang namin dito sa Baguio. Ang goal lang naman talaga namin ni daddy ngayong birthday ni Kiana ito pa rin kung ano yung mga request niya at isa nga dito yung pagbo-blow ng candle sa cake. Bumili nga din pala kami ng donut dahil gustong gusto din talaga niya yung donut na yan. Kahit simple nga lang yung celebration namin na to at 3 lang kami dito ay alam naman naming napasaya namin si Kiana dahil tinupad namin kung ano yung mga gusto talaga niya. Ganitong celebration na nga lang talaga yung pinili namin gawin ngayong birthday ni Kiana dahil alam namin na mas mag-e-enjoy siya kapag inilibot namin siya dito.
Bago nga kami matulog ay inaya ko muna si Kiana at si Daddy dito sa atrium ng hotel na pinag-i-stayan namin. Ito kasi yung view sa window ng hotel room namin at nakita ko nga na parang ang ganda dito kaya naman inaya ko na silang bumaba dito. Nakita nga ni Kiana tong pond na may mga isda at tuwang-tuwa nga siya dito. Napansin ko nga na may mga coins dun sa pond at sabi ko nga kay Daddy ay bigyan niya ng coins si Kiana para iitsa niya dito. Pagkaabot nga ni Daddy ng pera kay Kiana ay initsa na nga niya yung coins dun sa mga isda at ang sabi nga niya sa Daddy niya ay kumakain daw pala ng pera yung mga isda dito. Nung naubos na nga yung coins ni Daddy ay nanghihingi pa ng pera si Kiana sa kanya at ang sabi ko nga ay kinabukasan na lang kami babalik para pakainin ng pera yung mga isda. Ang plano talaga namin ni Daddy nung gabi na yan ay magpunta sa night market dahil hindi ko pa na-experience mag night market dito sa Baguio. Pero iba pala yung pagod kapag may kasama ka ng bata kaya naman pagdating namin dyan sa hotel ay gusto ko na talagang magpahinga kaya naman napagdesisyon na namin na hindi na lang kami pupunta sa night market. Baka kasi kapag nagpunta pa kami sa night market ay hindi na kami makabangon ng maaga kinabukasan dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan na nga pala ito at mismong araw na ng birthday ni Kiana. Nag-aya nga muna dito si Kiana sa atrium dahil pakakainin daw niya ng pera yung isda. Maaga nga kaming umalis ng hotel para magpunta sa first destination namin ngayong araw. 7 AM pa nga lang to at nakasakay na kami ng taxi papuntang Mines View. Pagdating nga namin doon ay wala pang masyadong tao dahil na rin siguro sa sobrang aga pa. Halos sarado pa nga din yung mga tindahan dito. Habang naglalakad nga kami dito ay nagkwekwento na si Kiana sa daddy niya. Meron daw ba ditong big dog at saka horse? Sabi nga ng daddy niya ay kung gusto daw ba niya uling sumakay ng kabayo. Gustong gusto kasi talaga ni Kiana na sumakay sa kabayo kaya naman sandali lang kaming nagpicture-picture at nung nakita na nga ni Kiana yung kabayo ay isinakay na siya nung daddy niya. Ang tapang nga ni Kiana dahil sa pagkakataong to ay mag-isa na lang talaga siyang sumakay, ayaw na niyang isama yung daddy niya. Yung daddy naman niya sobrang kaba na dito at nagagalit nga sa akin bakit daw ang tagal-tagal kong mag-video baka daw malaglag si Kiana kasi gumagalaw na daw kasi yung kabayo. Pagkatapos nga sumakay ni Kiana ng kabayo ay umalis na din kami ng Mines View at dumiretso na kami dito sa The Mansion. Nag-take lang din kami ng ilang picture dito sa gate sa harap ng The Mansion at tumawid na rin kami papuntang Wright Park. Pagkatawid nga namin ay ibinaba na agad ng daddy niya si Kiana dahil gusto na nga nitong tumakbo. Hinayaan na nga namin siya diyang tumakbo at maglaro dahil safe naman at wala namang magdadaang sasakyan. Ito talaga yung masarap dito sa Baguio, yung maglalakad-lakad ka lang tapos ang sarap sa pakiramdam dahil ang lamig ng klima dito. Ang sarap ng tingnan ni Kiana dyan habang tumatakbo at hindi nga talaga kami nagsisi ni daddy na dinala namin siya dito kasi tuwang-tuwa talaga siya. Ito kasi yung first time na makapag-travel siya sa medyo malayo at makaalis sa Nueva Ecija. Sa loob kasi ng 2 years ay halos sa bahay lang namin umikot yung buhay ni Kiana. Sa totoo lang kasi ay halos ayokong umaalis ng bahay dahil pure breastfeed nga si Kiana ay nahihiya akong magpa-breastfeed sa public. Tinuturuan man kasi namin siyang dumedi sa battle pero ayaw naman niya. Ngayon lang talaga ako nagkalakas ng loob na mag-travel kami sa malayo dahil 2 years old na din naman si Kiana at kumakain na siya ng solid food ay hindi na siya ganon kadalas magdede. Madalas din ay meron akong baong snacks and drinks niya sa bag at yun na lang ang ibinibigay ko sa tuwing magsasabi siya na nagugutom na siya. Sa buong travel nga namin na to ay hindi naman ako nahirapan sa kanya. Ang sarap na din kasi niyang isamang gumala dahil naa-appreciate niya na kung ano yung mga nasa paligid niya. Pagkatapos nga namin sa Wright Park ay pumunta naman kami dito sa Botanical Garden. Ang laki na nga ng pinagbago dito simula nung last time na nagpunta kami nung 2020. Sa lahat nga ng pinuntahan namin ay dito talagang pinaka nag-enjoy si Kiana kasi ang dami niyang nakitang animals dito. Ayaw na nga niyang magpabuhat sa amin ng daddy niya dito dahil gusto niya siya na yung maglalakad papunta sa mga animals. Kaya naman hinayaan na lang din namin siya ng daddy niya. Sobrang excited niya kasi talaga every time na may makikita siyang mga animals dito. Iniisa-isa pa nga niyang lapitan at hawakan bawat makikita niyang animals dito. Sakto nga at kumpleto yung mga zodiac sign dito at puro animals ngayon kaya naman tuwang-tuwa talaga si Kiana. Ang sarap nga ding mag-ikot dito sa Botanical Garden dahil kahit saan ka magpunta ay ang sarap mag-picture dahil ang ganda ng view.
Hindi na nga namin to natapos ikutin lahat dahil nakatulog na si Kiana habang kilik siya nung daddy niya. Dito na nga sa Burnham Park yung last destination namin bago kami bumalik sa hotel, pero hindi na rin kami nakapag-bike dahil nakatulog na nga si Kiana. Kaya bumalik na lang din kami sa hotel para makapag-check out na at para makauwi na rin kami ng Nueva Ecija.